Tara, samahan niyo akong gumawa ng isa sa paborito natin na simple pero masarap na cinnamon roll. Dito, pinagsama-sama ko lang yung warm milk, yeast, sugar, at saka yung itlog. Tapos halu-haluin lang, tapos i-set aside. Sa pangalawang bowl, pinaghalo ko naman ng flour at saka ang salt. Pagkatapos, sinama ko na to dun sa egg mixture natin. Tapos halu-haluin lang. Ilagay na rin pala natin yung tubig. Kapag bahagyang nagsama-sama na, pwede na rin ihalo yung butter. Halu-haluin lang hanggang sa kaya ng hawakan kapag minasa mamaya. Tapos pag transfer nyo pala dun sa table, dapat maglagay kayo ng oil para hindi dumikit yung dough natin. Ayan, masamasahin nyo lang dyan hanggang sa makuha natin yung elastic texture. Pwede nyo rin i-check kada halo para malaman nyo kung elastic na yung dough. Kasi pangit naman kapag na-overmix din. Ayan, pinuform ko na dyan bago ilagay sa bowl. Kapag inilagay nyo sa bowl, huwag nyo kalimutan lagyan ng mantika yung bowl para hindi siya dumikit mamaya kapag nirelease. Kailangan din i-cling wrap yung dough para hindi mag-dry mamaya. Para mabilis din umalsa. Tapos naglagay lang din ako dyan ng hot water katulad ng ginawa natin na nakaraan sa dinner roll. I-rest natin ng 30 to 45 minutes or hanggang mag-double size na yung dough. Habang inihintay natin lumaki yung dough, ginawa ko na yung icing niya. Pinagsama-sama ko lang yung powder sugar at saka warm milk. Tapos nilagyan ko rin ng butter, tapos hinalo-halo ko lang. Hanggang sa mag-shiny na, tapos maging malapot na rin yung icing. Pagkatapos dito, niready ko na rin yung toppings, yung brown sugar at saka cinnamon. Pinagsama-sama ko lang, tapos hinalo ko din. Yan, pwede na yung dough, nag-double size na siya. Tapos, ipapunch ko lang siya para mag-release yung air dun sa loob ng dough natin. Diyan, magsisimula na tayong mag-roll out ng dough. Kapag nag-roll out kayo ng dough, dapat maglagay kayo ng flour dun sa sahig niya para hindi dumikit yung dough sa kamay nyo or dun sa table. I-roll out nyo lang pa-rectangular. Tapos ilagay nyo na yung butter. Sunod yung cinnamon. Tapos yung raisin din. Pagkatapos, i-roll nyo lang hanggang sa makagawa kayo ng baston katulad ng ginagawa sa pandesal. Kapag naglagay pala kayo ng sugar, huwag nyo isagad hanggang dun sa edges para mayroong pandikit yung dough natin. Sa pan, nagpahid lang ako ng butter. Hindi na ako gumamit ng wax paper kasi non-stick naman yung pan ko. Tapos dito, kinut ko lang siya ng 3 cut. Tapos sa isang cut, 4. Bali makakagawa tayo ng 12 pieces sa isang recipe natin.
Take note, bago ko nga pala siya i-bake, ibinalik ko ulit siya dun sa oven natin na merong hot water para mag-proof naman siya for 30 minutes or hanggang sa umalsa na yung tinapay. Kung mapapansin nyo, medyo makintag din yung cinnamon kasi pinahiram ko siya ng syrup. Yun ay optional lang naman. Nilalagyan ko siya ng syrup para hindi magtigas yung tinapay or hindi mag-dry dun sa loob niya. Kapag nalipasan na ng araw. Kung nagustuhan niyo yung episode natin ngayon, pwede nyo rin bisitahin yung YouTube ko para makita nyo doon yung full recipe ng ginawa natin ngayon. Pwede nyo rin akong i-follow sa Facebook ko, Vince Fernando Daen. Tapos yung YouTube ko naman, Kusina Recipe by Chef.